Pantaleon Alvarez, hinihimok ang AFP na i-withdraw ang kanilang suporta sa ating presidenteng Bongbong Marcos. Ano na ba ang nangyayari sa mga taong ito? Masyado nilang ginagamit ang AFP, ang ating kasundaluhan. Ginagawa nilang panakot sa taong bayan itong AFP, itong mga sundalo natin. Pareho sila ni former President Rodrigo Duterte. Kaya alam ninyo, itong grupo ni former President Rodrigo Duterte, hindi yata titigil hanggat hindi nagkakagulo ang Pilipinas. Nakakalungkot, nakakainis, nakakagalit na. Kahit alam naman natin na hindi sila magtatagumpay. Lalo na at tayo mga Pilipino, in nature ayaw natin ng gulo unless tayo po ay i-provoke ng gusto. Pero itong grupo ni Duterte, araw-araw na lang naghahasik ng lagim. Gusto talaga nila magkagulo. Tulad doon sa failed na kanilang prayer rally na naman. Dahil ang inaasahan nila dyan sa prayer rally nila, dyan yata sa Tagum, ay 100,000. Pero ang mga umattend lang ay from 6,000 to 7,500. Ayon po yan sa PNP. So bigo na naman sila na makapaglunsad ng people power. Sabi ko nga sa inyo yung 20% na mga pro-Duterte, nababawasan pa po yan. Lalo na at nakikita na ng taong bayan kung ano talaga ang agenda ng grupong ito ni Duterte. At yan ay makapaghasik ng kaguluhan, ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Nakikita po namin, we can see right through you kung ano ang pakay ninyo, kung ano ang agenda ninyo. Nakakaawa kayo. Masyado na kayong desperado. O ano pa ba ang pwede nating itawag sa mga moves na to? Desperate moves na po talaga. Tulad itong gustong mangyari ni Alvarez. Sabi po dito sa balita, Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, a staunch ally of former President Rodrigo Duterte, urged the armed forces of the Philippines to withdraw its support for President Bongbong Marcos Jr., citing the need for peace and stability in the country. Ano itong pinagsasasabi ni Alvarez? Na kapag nag-withdraw ang support ng AFP kay President Bongbong Marcos, ay babalik ang peace and stability in the country? Actually, asan ba ang gulo? Yung gulo nagsisimula sa inyo. Kayo ang naghahasik ng gulo dahil yan daw ang kailangan ng bansa ngayon. The need for peace and stability, na itong grupo ni Duterte ang gumugulo. So, paano nyo i-expect na ang AFP susunod sa inyo? Samantalang nakikita nila na ang gulo at ang mga kaguluhan ay nagsisimula sa kampo ninyo. Ano ang tingin ninyo sa mga kasundaluhan natin? Mga walang isip? Speaking at a rally in Tagum City late Sunday, Alvarez told members of AFP that it is their constitutional duty to protect citizens and the state, especially amid escalating tensions between the Philippines and China in the West Philippine Sea. Oh, so kitang-kita natin kung ano ang agenda ng grupong ito na mga pro-China. Tapos sasabihin, to protect citizens and the state, mas lalong hindi papanig sa inyo ang AFP dahil ang kanilang constitutional duty is to protect the citizens and the state from people like you. Mga taong hellbent na maghasik ng kaguluhan sa Pilipinas. Sabi pa niya, allowing a war to erupt. Is that protecting the people? No. Sino ba may sabi sa inyo na papayag si President Bongbong Marcos na magkagera? Kayo lang ang lumalason sa isipan ng mga taong bayan, kayo lang ang nananakot na magkakaroon ng gera. So ang kahilingan ni Alvarez, in a peaceful manner, please withdraw your support for the chief executive. If you withdraw your support, he will have no choice but to step down. Alam nyo, nakakalungkot na nakakatawa kayo. In your dreams, bakit naman mag-withdraw ng support ang AFP kay President Bongbong Marcos? Ano, kayo ang susundi?
kitang-kita naman na kung ano ang gusto nyo mangyari. Gulo ang gusto nyo mangyari. Kaya inuudyukan ninyo ang AFP para alisin ang kanilang suporta sa ating presidente para ibalik ang peace and stability. Sa tingin ninyo, hindi ba lalo magkakagulo pag ginawa ng ating mga sundalo ang i-withdraw ang kanilang suporta sa presidente? Sa tingin ninyo, papayag ang taong bayan, ang majority ng taong bayan, na if push comes to shove, tatayo po at maglalabasan ang mga pro-Marcos na gusto ng katahimikan na masyado ninyong ginugulo. Ano ang gusto nyo mangyari? Ang mga militar, kakalabanin ang taong bayan? Tandaan ninyo, kukunti lang ang sumusuporta sa inyo. Hindi nyo nga mapuno yung tagong prayer rally ninyo eh. Hindi pa ba kayo nagigising? Hindi nyo mapuno yung venue ninyo. Bakit? Dahil marami na ang nag-withdraw ng suporta sa inyo. At dahil sa mga pangyayaring yan, kung ano-ano sinasabi nyo, you are calling the AFP to withdraw their support para lang pagtakpan yung kapalpakan na nangyayari dyan sa grupo ninyo. Laglagan nga kayo eh. Sisihan kayo ngayon, turuan kayo ngayon. At para mapagtakpan itong kapalpakan ninyo, kung ano-ano ang sasabihin nyo. Keso, you will ask the AFP to withdraw their support. At bakit nasabi ito ni Alvarez? Dahil na-booking yung secret agreement ni Digong at ng China. At para pagtakpan ito, at wag ng pag-usapan, gagawa sila ng ibang senaryo. Kunyari, nagkakagulo. Kunyari, hindi na peaceful sa ating bansa. Siguro, kung matatawag man na hindi peaceful ito dahil andyan kayong nanggugulo. Tandaan nyo, hindi na po papayag ang majority ng taong bayan. Kung kayo lang ang manggugulo, mas hamak na mas marami ang mga pro-Marcos kaysa sa mga pro-Duterte. Maawa naman kayo sa bansa natin. Pero kung sakali ipagpapatuloy niyo yung kalokohan ninyong yan, hindi po magdadalawang isip ang mga supporters ng gobyernong ito para hindi kayo magtagumpay. Sabi tuloy ng mga kasamahan ni Alvarez, the former speaker may become the subject of an ethics investigation dahil sa kanyang statements. Sabi naman ni Lanao del Norte Representative Khalid de Maporo, I would kindly urge the former speaker to be cautious with his words and clear on his intent. On face value, his anti-government statements are unbecoming of a member of the House of Representatives and may warrant an ethics case against him. Sabi pa ni Surigao del Norte Representative Johnny Pimentel, yung gantong mga remarks ni Alvarez is uncalled for and potentially seditious. This is tantamount to an act of sedition or rebellion. Now is not the time to be divisive when our country is trying to promote our country to be an investment haven to foreign investors. Instead, we should all unite and give our support to PBBM with this effort for economic reforms. Ito nga ang ayaw ng grupo ni Duterte at ni Alvarez. Yung umunlad tayo. Gusto nilang sirain lahat ng magagandang plano ni President Bongbong Marcos para iangat ang Pilipinas dahil gusto nilang mag-fail si Bongbong Marcos. Kasi para sa kanila, sila dapat ang bida. Nasapawan sila ng bagong bida, si Bongbong Marcos. Hindi sila papayag niyan. Dapat sila pa rin ang manatiling bida kahit natapos na ang termino ni Rodrigo Duterte. Gamit na gamit nila ang ating mga kasundaluhan. Dahil bukod dito kay Alvarez, tandaan niyo yung sinabi ni Rodrigo Duterte, madalas sa kanyang mga statements, kasama dyan ang mga kasundaluhan natin. Tulad itong kanyang sinabi sa press con niya. Sabi ni Duterte, kung magtatanong ka, what I intend to do, I will raise hell one day and I would ask the military and the police to join me, not to force you out of office. We will just air our sentiment for you, not to forget that the Philippines is a democratic space. So kung papansinin nyo, para magmukhang hindi seditious yung kanilang statement, dinagdagan ni Duterte ng I would ask the military and the police to join me not to force you out of office. Kita nyo nga naman, parang yung pahayag din ni Alvarez. Dahil ang sabi ni Alvarez, simple lang, sa mapayapang paraan.
please withdraw your support to the chief executive. Hindi ba nakakatawa na itong mga taong ito? Kay Duterte, sabi niya, I will ask the military and the police to join me but not to oust you in office. Ito naman si Alvarez, sa mapayapang paraan, withdraw your support. Sa tingin ba nila, nakinig ang AFP sa kanila? Sabi po ni Colonel Francel Margaret Padilla, spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, the AFP reiterates its unwavering commitment to professionalism, loyalty to the Constitution, and strict adherence to the chain of command. Our soldiers, pilots, sailors, and Marines remain dedicated to our mandate of safeguarding the sovereignty and territorial integrity of the Philippines, regardless of any political affiliations or individuals in authority. So, kaninong chain of command ang susundin ng AFP? Sa inyo? Kay Duterte? Tapos na ang termino niya, hindi na siya ang chief executive. Talaga nga naman ang mga taong bitter, no? Yung mga hindi makatanggap ng katotohanan. Para silang may sariling mundo na akala nila sila pa rin ang namamayani, na sila pa rin ang namumuno ng bansa natin. Ano bang klase mga kaisipan meron mga taong ito? Again, nakakalungkot po. Galing sa isang dating presidente, imbis na ipag-unite niya at sumali siya sa ikauunlad ng bayan, siya pa ang nangunguna para magkagulo at magkawatak-watak ang mga Pilipino. And you expect na papanigan kayo ng taong bayan? Not by any chance. Meron pang isang nakakatawang statement itong si Alvarez. Kinumpara ni Alvarez ang Bisaya and Luzon. Sabi niya, duwag daw ang mga taga-Luzon. At dinider pa niya, hinahamon niya ang Luzon na magsagawa ng people power. Sabi po dito sa balita, Pantaleon Alvarez goes on an anti-Luzon rant, says the regions of the largest island and seat of the capital lacks courage. He compares their supposed complacency to the Bisaya like him, who are resisting the Marcos admin, daring them to rise up like them in Davao. O, kayo lang pala sa Davao eh. At sigurado ka bang lahat ng taga Davao nasa panig ninyo? Para mo namang iniinsulto ang mga taga-Luzon. Sasabihin mong duwag ang mga taga-Luzon? Hinahamon mo? Akala mo kakagat sa'yo? Baka nakakalimutan mo, sa Luzon nangyari yung People Power Revolution, yung People Power nung araw. Tapos sasabihin mo na duwag ang mga taga-Luzon? At hahamunin mo na mag-People Power? Gising na po ang taong bayan. Hindi na po uubra yung People Power na yan. Bakit dyan sa prayer rally nyo? Na hindi man lang umabot ng 10,000, hindi kayo makapag-people power. Di sana inumpisahan nyo na. Ipakita nyo sa Luzon na kayo ay matatapang. Na kayong mga taga Davao ang magsisimula ng panibagong people power. Tandaan nyo, hindi po lahat ng taga Davao ay panig sa inyo. So ano sa tingin niyo? Ano nangyayari kay Alvarez? O pareho na talaga sila ng way of thinking ni Duterte. Tatawagin duwag ang mga taga Luzon, at hinahamon na mag-people power para lang ipakita sa inyo na matatapang ang taga-Luzon? Ano sa tingin mo, Alvarez, sa mga taga-Luzon? Uto-uto? And for that matter, ang mga Pilipino, ano akala mo? Kahit dyan sa mga taga-Davao tingin mo sa kanila, madaling utuin? Hindi magtatagumpay ang mga binabalak ninyo. Nakailang prayer rally na kayo. Prayer rally ba ang tawag dyan talaga? Paano kayo pakikinggan ng langit kung ang pinagdadasal ninyo ay magkagulo ang mga Pilipino? Gusto nyo maglaban-laban ang Pilipino, kapwa Pilipino. Yan ang hinihiling ninyo sa langit? Yan ang inyong pinagdarasal? Dapat kumilos na itong mga kasamahan ni Alvarez dyan sa house. Dapat paimbestigahan na itong si Alvarez. Dahil itong ginagawa nila is bordering to sedition. Huwag nyong bayaan ang isang kasamahan ninyo na maghasik ng gulo. At ang baba naman ang tingin ni Alvarez sa AFP. Ganun ba kakitid ang utak ng AFP sa tingin ni Alvarez? Kayo po, ano ang masasabi nyo sa desperate moves ni Duterte at ni Alvarez? Comment lang po down below at magkita-kita po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina. Peace.